Hello students! Kumusta kayo? Ang paksang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa lokasyon at pisikal na katangian ng Timog Silangang Asya. Ang ating mundo ay binubuo ng 7 kontinente. Kontinente ang tawag sa pinakamalawak na masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig. Kontinente ang tawag sa dagkong tipak sa yuta sa kalibutan. Ang kontinente ay binubuo ng mga bansa. Ang grupo ng mga bansa tatawagin nating kontinente, mga dagkong tipak, dagkong masa sa yuta sa kalibutan. That is kontinente. Ayon kay Alfred Wegener, dati nang magkakaugnay ang mga kontinente sa isang superkontinente na Pangaea dahil sa paggalaw ng continental plate o malaking bloke ng bato kung saan nakapatong ang kalupaan, nagkahiwa-hiwalay ang Pangaea at nabuo ang kasalukuyang mga kontinente. Again, nag-ingon ang theory ni Alfred Wegener nga billion years ago ang kalibutan adunay usa lamang kadakong kontinente nga gitawag og Pangaea. Again, the supercontinent was called Pangaea. Because of the continental drifting, ang paglihok sa dagkong bloke sa yuta sa ilalom, nagkabulag-bulag ang Pangaea ug nahimo ni siyang 7 continents. Kung napanood ninyo yung Creuds 1 at saka yung Ice Age, parang ganon yung nangyari. So these are the continents na mayroon ang daigdig ngayon. Una, ang North America o Hilagang Amerika. Kasagara no, maglibog ta sa hilaga o timog. North, timog, hilaga, head. Ang head naa sa babaw. Ang south or timog, timog, tiil. Ang tiil naa sa ubos. Again, North or Hilagang Amerika naa sa babaw. Then we have South America o Timog America. Again, Timog, tiil, nasa ubos. Then we have Antarctica. Muli nagpuyo sa Antarctica ha, like residents, but naay mga scientists diha who are making studies about Antarctica. Then we have Europe o Europa. Then, kanang naka-yellow, dilaw, is Africa or Africa. Next, we have Asia or Asia. And the last one is Australia. So, ilan ang kontinente meron ang daigdig? We have 7. Ano-ano ang mga kontinente ng daigdig? First, we have North America o Hilagang Amerika. Second, South America o Timog Amerika. Europe or Europa. Africa or Africa. Antarctica. Then we have Asia or Asia. And the last one, Australia. Alam mo ba na ang Asya ay mula sa salitang Aegean na aso na nangangahulugang lugar na sinisikatan ng araw, bukang liwayway o silangan. Accordingly, the word Asia came from Aegean word aso, which means lugar na sinisikatan ng araw or a place where the sun rises. Ibig sabihin, the word aso means east, silangan. Tanawa ang mapa. Kanang naka-green, that's Asia. Naa siya makita nato sa silangan. Kung maglibog mo asa ang silangan, kanang dapit sa inyong tuong kamot, mauna ang silangan. O maglibog pagyud mo, kung asa mo sidlak ang adlaw, mauna ang silangan. Ang Pilipinas ay nasa Asya na siyang pinakamalaking kontinente sa daigdig. Sumasaklaw ito sa humigit kumulang na 3 bahagi ng mundo at binubuo ng 5 rehiyon. I repeat, ang Asya ay 1/3. 1/3 na bahagi ng daigdig is Asya. So, ganun kalawak ang Asya. Dahil sa lawak ng Asya, ito ay hinati sa 5 rehiyon. Now, let's focus on Asya. Sa buong taon ninyo sa grade 7, magtuyok-tuyok ragita sa Asya, specifically Timog Silangang Asya, in which na diha makitaan ang Pilipinas. Ang Asya ang pinakadako nga kontinente sa kalibutan. Ug tungod sa iyang kadako, gidivide ni siya og 5 ka rehiyon. I repeat, rehiyon. English, region. Kasagara sa ako mga estudyante, maglibog sa rehiyon o sa relihiyon. Rehiyon is region, a place, while religion, relihiyon, refers to our spiritual beliefs. Lahi ang rehiyon, lahi sad ng relihiyon. I hope naklaro nato na. Now, let's talk about ang 5 rehiyon ng Asya. We have Hilagang Asya, Kanlurang Asya, Timog Asya,
Silangang Asya at Timog Silangang Asya. Ngayon, titingnan natin sa mapa kung saan natin makikita ang mga nabanggit na rehiyon. Let's start. Itong naka-green, Silangang Asya. Itong nakapula, Timog Silangang Asya. The blue one, Timog Asya. The orange one, Kanlurang Asya. At ang violet, that's Hilagang Asya. Sa 5 rehiyon na nabanggit, our focus is Timog Silangang Asya. Timog Silangang Asya ay tinaguri ang Farther India at Little China dahil sa impluwensya ng kabias ng India at China sa kultura ng mga bansa rito. Tungod sa atong mga kinaiya nga na impluwensyahan sa China o India, mao nang gitawag ta og Little China at Farther India. Sa Timog Silangang Asya ragyod ang atong focus sa tibuok grade 7 ninyo. Diri ra ta dapita magtuyok-tuyok. Again, as I've said, in your entire grade 7, we will only be talking Timog Silangang Asya. Now, let's find out unsa nga mga nasod ang atong makit-an sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Can you guess unsa nga mga nasod ang mga makita nato? Mga bansa sa Timog Silangang Asya. This is Brunei. Ito naman ang flag ng Brunei. Next is Cambodia. Then we have Timor-Leste, Indonesia, and this is Laos, Malaysia, this is Vietnam, this is Myanmar, this is Singapore. This one is Thailand. Ang Timog Silangang Asya ay nahahati sa dalawang bahagi, ang pangkontinenteng Timog Silangang Asya o mainland Southeast Asia at ang pangkapuluang Timog Silangang Asya o insular Southeast Asia. Now let us clarify. Ang Timog Silangang Asya gitunga siya duha ka sub-regions, pangkontinente o mainland at pangkapuluan o insular. Ingon gani tag mainland, ibig sabihin buo, hindi hiwa-hiwalay, wala gabulag-bulag. Mingon gani tag insular, kapuluan, hiwa-hiwalay, gabulag, gakatag. Again, two subregions in Southeast Asia are mainland at insular. Try to refer to this map. This is mainland, buo. Ito naman ang insular, kapuluan, hiwa-hiwalay, gabulag-bulag, right? Tukuyin ang mga bansang bumubuo sa mainland Southeast Asia at insular Southeast Asia. Now, try to observe the map. Asa man dara dapita ang buo, asa po dara dapita ang gakatag. Okay. Mainland Southeast Asia. First, arita mag-start sa pinakadaplin, dapit sa inyuhang left, that is Kanluran. It's Myanmar. That's Myanmar. Next, katabi ng Myanmar is Thailand. Next ng Thailand is Cambodia. Sa itaas ng Cambodia is Laos. Katabi ng Laos is Vietnam. That is mainland Southeast Asia. Again, mga bansa sa mainland Southeast Asia. We have Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos, at Vietnam. These are the countries of mainland Southeast Asia. Now, dumako tayo sa insular Southeast Asia. Again, insular, hiwa-hiwalay, kapuluan, katag-katag. Okay, insular Southeast Asia. We have Pilipinas. Next, we have Brunei, yung maliit. Malaysia. This is Malaysia, yung dalawang naka-blue. Then we have Singapore. Next is Indonesia, yung maraming kapuluan, that's Indonesia. And the last one, Timor-Leste or East Timor. That's East Timor. Again, mga bansa sa insular Southeast Asia. We have Pilipinas, Brunei, Malaysia, Singapore, Indonesia,
at Timor-Leste, and these made up the countries in insular Southeast Asia. Again, kapag sinasabing insular, hiwa-hiwalay, kapuluan. Tukuyin ko ang mga sumusunod na bansa ay kabilang sa mainland Southeast Asia o insular Southeast Asia. Isulat ang MSA kung ito ay mainland at ISA naman kapag insular. Again, isulat ang MSA kung ang bansa ay kasali or kasapi ng mainland Southeast Asia at ISA naman kapag ito ay matatagpuan sa insular. Let's go. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. Number 8. Number 9. Number 10. And lastly, number 11. Now let us check your answers. Number 1. This is Brunei, insular Southeast Asia. Number 2. Cambodia. It belongs to mainland Southeast Asia, MSA. This is clearly Timor-Leste. It clearly belongs to insular Southeast Asia. Then we have Indonesia, insular Southeast Asia. Laos, it belongs to mainland Southeast Asia. Malaysia, insular Southeast Asia. Vietnam, mainland Southeast Asia. Myanmar, mainland Southeast Asia. Singapore, insular Southeast Asia. Thailand, mainland Southeast Asia. Pilipinas, klarong-klaro, insular Southeast Asia. Now let us try tama o mali. Isulat ang tama kung sa tingin nyo ang pangungusap ay tama. Isulat naman ang mali kung sa tingin nyo ang pangungusap ay mali. Number 1. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa insular Southeast Asia. Number 2. Ang Asya ay nagmula sa salitang aso na nangangahulugang bukang liwayway. Number 3. Kontinente ang tawag sa malalaking masa ng lupain sa daigdig. Number 4. Mayroong 5 kontinente sa daigdig. Number 5. Ang Timog Silangang Asya ay nahahati sa 2 sub-region or sub-rehiyon, mainland at insular. Now let us check your answers. For number 1, ang Pilipinas ay matatagpuan sa insular Southeast Asia. That is tama. For number 2, ang Asya ay nagmula sa salitang aso na nangangahulugang bukang liwayway. Tama. Number 3, kontinente ang tawag sa malaking masa ng lupain sa daigdig. Tama. 4, mayroong 5 kontinente sa daigdig. Mali, because there are 7. Ang Timog Silangang Asya ay nahahati sa 2 sub-rehiyon, mainland at insular. Tama. Para naman sa inyong takdang aralin, sa isang malinis na bond paper, iguhit ang watawat ng mga bansa sa Timog Silangang Asya.